Oras o diyat, ganap ng 9 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nila kay Deo Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Kasama naman po, Thea Petro Corpuz. Nagatid ng mga mainit na balita ngayon pong araw ng Huwebes. Ika-28 tayo sa buwan ng Disyembre. At narito ang ating headlines. 4 na taong gulang na batang lalaki aksidenteng nakalunod ng Watusi. Dami ng mga nasugatan dahil sa paputok, umakyat na sa 88. Red alert status ng Bureau of Fire Protection, posibleng palawigin ng lampas sa January 1, 2024. Mga bumbero handa na sa pagsalubong sa bagong taon. Mahigit 16,000 pulis ipapakalat sa traslasyon. LGU na Maynila naghahanda na din sa pista ng itim na Nazareno. Mga traditional jeepney na hindi makatutugon sa PUV consolidation hanggang December 31, papayagan pa rin bumiyahe sa ilang piling ruta. PILSA magbabala laban sa panganib ng rocket debris mula sa China na pinakawalan sa himpapawid or sa kalawakan noong araw ng Martes. Pangulong BBM suportado ng mayorya ng mga Pinoy sa pagtugon sa tensyon sa West Philippine Sea ayon sa isang survey. PhilHealth sinisingil pa rin ng mga pribadong ospital dahil sa matagal na pagkakautang. At 9 na OFWs at 5 bata dumating sa bansa mula Lebanon para takasan ang bakbakan ng Israel at Hezbollah militants. Opensiba ng militar laban sa NPA sa probinsya ng Bukidnon, itinodo na. Airstrike up artillery fires ikinasa. Dalawang Chinese POGO workers nagtangkang mangagaw ng baril arestado sa Mandaluyong. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng mga balita. Muli magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang nakalunok ng Watusi. Ano kaya lasa nun? Nag-isip tuloy ako. Naamoy naman natin siya. Hindi masarap yung amoy. At saka hindi ba pag yan ay nababasa, umuusok? O parang supot na siya, hindi na siya pumutok-putok. Pambira naman ano. Ayon sa Department of Health, ito ang una na italang kaso ng paglunok ng Watusi ngayong taon. Aksidente umano nalunok ng bata ang Watusi sa kanilang bahay sa Calabarzon. Paalala ng DOH sa publiko, bigyan ng 6 hanggang 8 puting itlog ang mga bata na makakalunok ng Watusi at 8 hanggang 12 itlog naman para sa mga matatanda. Pati pala matatanda. Oo, bakit nakakalunok ang matanda ng Watusi? Yung bata syempre mo yun. Dahil mapapagkamalang candy. Pwede. Out of curiosity, di ba? Yes, very curious sa mga bata. Pagka ano kaya lasa nito? Isusubo yan. Kaya nga. Pero pag sa matanda, Baka nahaluan ng bata, napaglaruan ng bata yung iniinom, di ba? Or yung mga matatanda nag-iisip bata. Hindi kaya. Hindi ba? Oo, kasi nung kabataan niya hindi niya natikman. Kaya nga Ngayon niya gustong tikman. Dinadaan lang natin sa biro pero seryoso seryosong problema to. Yung mga magulang babantayan niyo ang inyong mga anak. Lalo na pagka nakakita ng Watusi. At dapat ding isugod
ang biktima sa pinakamalapit na emergency room. Yun. May mga ano pang bata pa na paputok eh. Piccolo ba yung tawag Ayun. doon? Ay, iniisip ko yun eh. Mataas ang kaso ng mga napuputukan ng piccolo. Oh, para siyang downgraded ba na 5-star? Ganyan. Parang piccolo, ganun. no? At saka usually ang piccolo, mabilis siyang sumabog eh. Parang halos walang warning yan eh. Oh. Kaya marami ang sa mga kaso ng napuputukan ay dahil sa piccolo na yan. Pero sabi nila, di ba yun yung pinakapambatang Oo. firecracker? Pero delikado. Hindi nga siya ganun kalakas, pero mabilis naman yung kanyang pagputok. Oo. Kaya marami rin mga bata ang nadadali ng piccolo. Happy New Year na dito Oo nga eh. Umakyat na sa 88 nga ang bilang ng mga biktima ng paputok sa bansa. 3 araw bago ang bisperas ng Mamamas ko po! Happy New Year, Lakay! Ayan na yung manonorotot. Manonorotot! Ayun yan, sa Department of Health, 13 kaso ang nadagdag hanggang kaninang umaga kung saan ang mga biktima ay nasa edad 5 hanggang 49. Oo nga. Grabe naman. Di baka nakainom din eh. Di ba kadalasan nabibiktima ng paputok yung mga nakainom. Tapos kakain ng malagkit. Nagdikot nga. Kakukanon. Ngayon, ang gagawin, papaputok. Lasing eh. Kumain ng malagkit, kakanin. Di malagkit yung kamay. So, kamay lang eh. Hahawakan ngayon yung rebintador o yung paputok. Kahit anong paputok yan. So, sisindihan. Yung iba, hindi syempre, maihagis. Hindi worse. Alam mo kung ano nangyayari? Ano yan? Tinatakpan pa yung tenga nila ng kamay. Nandito pa pala. Dahil nga malakas eh. Ayun ang matindi. O kasi kababagay kasi reflexes kadalasan pag nakainom. Oo. Di ba yun akala nila bitawan unang na. Ano mo eh. Yung pala nandito sa kamay, pantakip ng dusmi sa ulo pa. Pinakamaraming fireworks related injuries ang naitala sa National Capital Region. Sunod ang Central Luzon at Ilocos. Yan Amihanan. Yan yung mga talaga uso ang mga tinupi, patupat, sinukmani. Ayan. Merry Christmas, Happy New Year, Lakay. Karamihan sa mga nabiktima ng paputok ay dahil sa boga. Ayan na, 5-star, plapla, whistle bomb at luces. Luces? Ay, oo, kasi minsan nakakala mo hindi siya puputok or hindi siya magpa-fire. Akala mo yung yung parang fireworks lang. Pagtingin mo gano'n, ay ba't hindi to ba't supot siya? Pag gano'n na sa mukha mo, sumabog. Sabog. At yung iba naman, yung ibang quitis naman, sa halip na dumiretso pataas, bababa. Ay, oo. Pupunta sa kapitbahay, sa sasakyan. Ang mahirap niyan, Miss Thea, ang pasok sa bahay, diretso doon sa may LPG. Patay tayo dyan sa Diyan na tayo magkakaproblema sa sunog. Oo. O kaya doon sa mga Christmas tree, sa mga kortina. Sa mga kortina. Kaya ingat po tayo. At nagpaalala Meralco sa publiko na iwasang magpaputok malapit sa mga pasilidad ng kuryente. Ilang araw bago ang bagong taon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Joe Zaldariaga, tagapagsalita ng Meralco na posibleng magdulot ng malawakang power outage kung madadali ng paputok ang kanilang linya. Sinabi pa ng opisyal, wala pa na itatalang power interruptions na may kinalaman sa paputok pero mananatili silang naka-alerto. Pakinggan natin si Joel Zaldariaga. Bagong taon, naka-alerto na tayo, Yuel, to make sure na nakaliman merong birya o problema, makarespond tayo agad. Kaya kami, nagpahayag na din kami ng, actually, taon-taon naman ito ng information. At paalala sa ating mga kababayan na huwag po sana tayo gagamit ng firecrackers o pyrotechnics malapit sa mga facilities namin. Kasi maaari po talagang yan magdulot ng power outage o power interruption. So, umiwas po tayo kasi baka maperwisyo po yung komunidad natin. Yan ang tinig ni Joe Zaldariaga. Samantala, tiniyak naman ng Bureau of Fire Protection ang kanilang kahandaan sa pagresponde sa firecracker-related fire incidents. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni BFP spokesperson Colonel Annalie Atienza na full force ang kanilang 34,000 na tauhan hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Naka-red alert anya ang kanilang hanay hanggang January 1 at posibleng pang palawigin depende sa sitwasyon. Sa ngayon mula December 24 ay wala pang naitatalang fire incident na may kinalaman sa paggamit ng paputok ilang araw bago magbagong taon. Narito si Atienza. Sa ngayon po, lahat po, 34,000 plus po na Bureau of Fire Protection personnel ay on red alert, on standby. Yung iba po ay nagre-recorrida
nagbabandilyo sa mga matataong lugar, terminal, palengke, at nagkakaroon po ng fire safety inspection sa kasalukuyan sa ating Bukawi, tindahan po ng mga firecracker. Kaya ang atin pong patuloy na paalala na maging mas maingat po tayo ngayon dahil ang atin pong hangarin ay swertihin, hindi malatin. Opo. Dahil sa kapabayaan na rin po natin. 96% naman ng mga Pinoy ang nagsabing papasok ang New Year na may pag-asa kaysa takot, habang 3% ang with fear. Ito ay ayon sa survey ng Social Weather Stations. Sa datos ng SWS, mataas ito kumpara sa 95% noong 2022 at pinakamataas simula noong pre-pandemic. Ang nasabing survey ay sinagawa simula December 8 hanggang 11 sa respondents nationwide na aabot ng hanggang sa 1,200. Samantala, magde-deploy ng higit 16,000 tauhan ng Philippine National Police para sa pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno sa January 9. Mag-uumpisa ang deployment sa December 30 para sa paghahanda sa traslasyon. Ayon kay PNP-PIO Police Colonel Jean Fajardo, inaasahan nilang hihigit pa sa 2 milyong deboto ang nadumalo noong 2020 ang sasama sa prosesyon ngayong taon. Samantala, ipinagbabawal ang pagdadala ng bag, payong at water canister sa prosesyon. Ayon kay Fajardo, hindi pa papasukin sa controlled areas tulad ng paligid ng Quiapo Church ang sinumang hindi susunod sa patakaran. Meron tayong 20 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Marami pa kaming... Hapon! Hapon! Alas 4 ng hapon. Alas 4:20 na po ng hapon. Muli tayong babalik sa ating balita makalipas ang patalastas na ito. Oras sa Mistea. Ganap ng alas 4:23. Nakakabingi ba? Hindi ka na magpapaputok lakay. Ganun ba yan? Manonorotot ka na lang. Turotot na lang. Mas safe pa yan, ha? At saka yung turotot na di bomba, ha? Huwag yung iniihipan, ha? Ang lakas nga eh. Mas malakas yan kesa sa ihip-ihip. Baka mamaya ma-COVID ka pa dun sa mga iniihipan. Oo, diba? COVID o kaya TB lakay, diba? Ang daming mga sakit-sakit. Baka pambente ka ng doon, sumubok. Kaya pala ayaw ng tumunog kasi pambente ka. Magandang hapon, ako po si Deo Makalma at maraming salamat, Romel. At sa detalye pa rin ng ating mga balita. Oy, ingat sa paputok, ha? Namatay ba yung nakalunok ng wala naman sa Watusi? nabanggit kanina ni Lakay Romel Lakay. Grabe yun, ha? Piman. Ayan, ingat-ingat, ha? Yung naring yung babala ni Health Secretary Teddy Herbosa kanina, ha? Abay, ready na raw yung kanilang pamutol ng daliri. Ayan na naman, yung mga lagari na naman, Lakay, di ba? Ang mga government hospitals ay naka-white alert na ngayon. Samantala sa detalye ng mga balita, papayagan pa rin makabiyay ang ilang mga traditional jeepneys. Kahit hindi sila makapag-consolidate ng prangkisa hanggang December 31. Batay sa inilabas na memorandum ng LTFRB, ba't hindi magpaliwanag itong si Chairman Chopilo Guadis, ha? Ayan. Makakabiyay pa rin hanggang January 31, 2024. Ang operator sa ruta na wala pang 60% ang mga consolidated na jeep. Sa panahon ito, issuean pa rin ng LTFRB ng show cause order ang mga hindi pa nakapag-consolidate na mga jeepney drivers at mga operators. Paalala ng LTFRB ang hindi makakaabot sa deadline sa linggo ay hindi na papayagan pang sumali o bumuo ng kooperatiba. Kaya naman sa LTFRB, gusto nyo lang kumita, ha? Ayan, gusto nyo lang mag-import ng maraming jeepneys mula sa China.
Muli ngang nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator at tsuper sa deadline ng PUV Consolidation Program. Nanindigan ang LTFRB sa December 31 na deadline upang makasali o makabuo ng kooperatiba ang mga tsuper at operator. Narito ang hinihinging mga dokumento ng ahensya para makapag-consolidate. Latest LTO Original Receipt at Certificate of Registration o OR at CR para sa korporasyon, SEC Certificate of Registration or Certification. Para naman sa kooperatiba, CDA Registration or OTC Certification, Affidavit of Conformatory or Conformity na nagsasaad na pumapayag ang individual operator na isama sa kooperatiba o korporasyon ang kanyang unit. Samantala sa mga magsisipag-uwian sa mga probinsya lalo sa Visayas at Mindanao, alamin nga natin ang sitwasyon sa mga pier, sa mga pantalan. Nasa ating linya mahabigan ang spokesperson ng Philippine Ports Authority. Di ba artista ito, Miss Thea, sa Monte? Ay, Nadine yun lakay. Nadine sa Monte ba yun? Oo, sa Bali. Ate ba niya si Tanungin Mama natin Eunice? Ayan, Eunice sa Monte. Baka younger sister. Ganun ba? Nasa ating linya mabigan si Ma'am Eunice Samonte ng Philippine Ports Authority. Ma'am Eunice Samonte, magandang hapon po at Happy New Year, Madam. Happy New Year po, Ninong Deo at Ninong Dea. Maraming salamat po sa pagtawag ngayong hapon. Naunahan yata ako. Dapat magnininang eh. Ano po niyo, Ma'am, si Nadine Samonte? Sana nga po siya kapatid ko, Sir Deo. Pero magkasing ganda sila lakay. Ganun ba? Hindi, Can be. Si Ma'am Eunice lamang yata ng 2 paligo. Ayan, kita mo. Artistahin, Sana nga po. Anyway, Ma'am Eunice Samonte, kumusta po ang sitwasyon sa mga pantalan? Dagsaan na po ba yung mga paserong pupunta ng mga probinsya? Nako, Sir Deo, ito nga po at meron na po tayong 2.5 milyon na pasahero po sa ating po mga pantalan, no? Ito po yung mula December 16 hanggang December 27. So, malapit na po tayo doon sa forecast natin na nasa 5.1 milyon na mga pasahero po. At tayo po yung naka-red alert status pa rin naman sa buong mga pantalan. Kahapon po, mismo si TTA General Manager Jason Sago na po ang bumisita sa Port of Batangas na pinakamatao po, no, saka po sa Port of Calapan para po masiguro na lahat po ng mga pasahero natin ay may maayos na dadatnan pagpunta po nila sa pantalan. Talo po nila ang dami ng pasahero dito sa may pier, sa may North Harbor, sa Manila? Opo, bali dito po sa Batangas ang inaasahan po natin nasa 17,000 to 22,000 po yung peak ng mga pasahero kapag ganito pong holiday season. And then sa Calapan naman po, nasa 7,000 plus po yung inaasahan natin kapag peak season. Pag naman po dito sa Maynila, karamihan po kasi dito ay nagkakaroon lang po ng mga delay na biyahe, no? Kapag po may mga hindi pa ayos na mga barko at delay yung daan ng mga bagyo dito. Sa katunayan po ngayon, Sir Deo, meron po tayo sa Manila North Port natin na around 81 people at sila po ay naglulugaw sa ngayong tanghali, hapon na pala. Ngayong hapon sila po ay may lugaw mula sa Philippine Ports Authority dahil nga po ang biyahe po nila ay bukas pa po yung iba pero mas maaga na pong pumunta sa pantalan yung ilang pong mga pasahero natin. Mas mga aga lang sila. Kala ko na stranded at merong nakanselang mga biyahe. Wala naman po nakanselang mga biyahe, ma'am. Wala naman po. Yun po rin ang gusto nating linawin, Ma'am Thea, kasi po yung iba po, minsan akala nila stranded yung mga pasahero natin. Pero ito po, sa pagkakataon po ito, ang mga pasahero po natin siguro po nadala na, no? Na baka maiwan sila ng barko. Pero ngayon po, it's a good thing din po dahil mas maaga sila ngayon sa pantalan kahit po hindi pa nila biyahe. Pero as much as possible, kung ganito po, kami naman po sa TPA, we extend kung ano po yung pwede naming maibigay. Kaya ngayon po, nagpalugaw po si GMZ sa Manila North Port. Palugaw, para po sa mga kababayan po natin na maaga pong pumunta at ayaw na maiwan ng biyahe. May itlog ba yan? Tsaka chicken, manok. Sarap. Ginutom yun ako po bigla. Yung challenge, Sir Deo. Dapat makita nila yung
chicken sa yung itlog sa lugaw. Pero lasang ganun din po. Ganun ba? Parang ganun na rin. Imagine mo na lang na may itlog at saka karne ng manok. Anyway, Mama Eunice sa Monte, ayan na. Kumusta po ang mga biyahe ng barko? Wala bang hindi ba katulad sa airports, aeroplano na may mga nadidelay, ganyan, may mga nababump off, mga ganyan. Hindi ba nangyayari sa pier, sa pantalan yung mga ganyan? Katulad sa NAIA? Yes po, aminado tayo, Sir Deo, na meron talagang mga barko na may kakulangan po tayo sa barko, no? Kasi mas marami na talaga po yung mga pasahero ngayon dahil bumabalik na po tayo doon sa pre-pandemic level. Dahil ngayon po talagang bugso na ulit yung mga tao sa pantalan. And kulang pa rin po yung mga barko natin. And yan naman po ang ating pinapanawagan na magdagdag po sana ng mga barko. Dahil marami talaga po tayo mga pasahero. Pero pagdating naman po sa mga katulad po na nagbabump off, karamihan po kasi nagsasagang pumila yung mga kababayan natin. No? Kaya po may mga mahabang pila sa pantalan kapag kumuha po sila ng ticket. So karamihan naman po ay nakakasakay pa rin naman po. Pwede bang chance sa passenger sa mga pier, Ma'am Eunice? Yun po, ang chance passenger ay talagang sugal talaga po yan dahil ang mga karamihan po sa mga nagpupunta sa pantalan ay nakabook na talaga po line. Pero kung magcha-chance passenger po, ay dapat po magbaon sila ng mahabang pasensya dahil medyo mahaba po yung pila kapag mano-mano po yung pagbili natin ng ticket. Hindi ba pwedeng makabili ng ticket dyan sa pier mismo? Maaari naman pong makabili ng ticket sa pier mismo pero kailangan pong pumila. Kumpara po sa mga mas handa na po at nakabili na ng ticket na online, dire-diretso na po at medyo hindi na po hassle pati sa pagpila kasi may pila po sa ticket kung dito po sila bibili sa pier. May pila din po dun sa mga pag-check ng bagahe dahil naka-red alert status po tayo. So mas mahigpit po yung security natin ngayon. Okay. So ano ma'am ang paalala sa ating mga pasahero na pupunta sa mga pier, pantalan? Tama po. Paalala na lang po natin sa mga kababayan natin, wag na po tayo magdala ng mga paputok, mga firecrackers, fireworks. Pwede po fish cracker na lang, no? Yes po. Rotot, ma'am. Pwede itong rotot. Yes, pwede po sa rotot at iba pa pong pangpaingay. Pero wag na po yung mga sumasabog at pumuputok at delikado po yan sa loob ng barko, no? May mga nakukumpis na po kasi tayo, usually mga pailaw na light cutter, saka po yung mga bladed weapon, balisong, saka po yung mga Swiss knife. So, yan po yung pinagbabawal natin. Pati Swiss knife, bawal? Pala yan. Yes po. Opo, mga bladed weapon. Usually po, nakukumpiska natin yan sa Pating Batangas, saka po sa Calapan Port natin. Upang pasalubong sana yan. Paalala natin. Yes po, Ma'am Thea. And pati po yung mga butane, yung mga pangluto ng butane? Bawal din? Bawal din po. Opo. Kasi baka posibleng sumabog po yan sa barko. Delikado po. Ano pa ma'am ang bawal? Hindi naman bawal ang magandang lalaki, mga hindi maganda at hindi gwapo. Hindi naman bawal. Paghihiwalayin. Paghihiwalay. Hindi po. Bawal po ang discrimination sa mga pantalan. Kaya po tayo ay naka-ready sa lahat po na papasok sa pantalan natin. Yun lang po, magbaon talaga ng mahabang pasensya. Saka pumunta po sa mga pantalan ng at least 3 to 5 hours before kasi hindi po natin masasabi ang traffic sa daanan, no, papunta sa mga pier natin. So, mas maganda pa rin po na mas maaga at nandito naman po ang PPA if ever po may mga kailangan sila sa pantalan. Abangan na lang namin Ma'am Eunice yung palugaw po ninyo. Ayan, baka ma-extend dito lakay. Baka may sobra dyan. Ayan, ginutong kami bigla. Samahan ng tokot baboy. Sige po, sabihin po natin kay GMJ Santiago ang palugaw at ang pot baboy. Sabi kay GMJ Santiago, Ma'am Eunice, sagot ko na yung inumin na Fundador Super Special. Super special. Sige po, makakarating po. At si GM po ay nag-i-inspect, surprise inspection sa mga pantalan po. Okay. Ma'am Eunice, maraming salamat. Magandang hapon at Happy New Year! Happy New Year po, Sir Deo, Ma'am Thea. Maraming salamat din po. Ayan, ingat po kayo. Eunice Samonte ang spokesperson ng Philippine Ports Authority. Parang si Anne Hathaway lakay. Ganun ba? Diba? Anne Hathaway, diba?
Talagang artista yun si Ma'am Eunice talaga. Ha? Pang spokesperson talaga yung dati. Si GM Samoni talaga Magaling pumili. magandang pumili ng spokesperson. Ha? Parang yung spokesperson sa LTFRB. Ayan. Bakit? Yung ganun si... Oo. Kaya lagi natin nakakausap. Oo, kaya lang yung chairman nila si Chupilo. Ayan. Mailap. Hindi raw gwapo, sabi ng mga jeepney drivers. Hayaan nyo, no? Grabe kayo. Anti-poor daw. Ayan. Samantala sa ating mga reports sa Sister L tuloy, Miss Thea. Silet, anong latest sa Malacanang? Ito na nga, Lakay, nabanggit mo na ang mga jeepney drivers. DOTR, walang nakikita magiging problema sa mga ruta sa pagtatapos ng PUV consolidation deadline. Idetali mo RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Miss Thea, Lakay, kumpiyansa ang pamahalaan na kakayaning puna ng iba't ibang grupo ng transportasyon ang mga rutang maapektuhan ng consolidation para sa PUV modernization na magtatapos sa December 31. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Jesus Ferdinand Ortega ng DOTR Office of Transportation Cooperatives na ang pagtiyak ay galing mismo kay LTFRB NCR Director Zona Tamayo. Paliwanag ni Ortega, mayroon namang malalaking ruta at malalaking grupo na maaaring tumulong sa ibang ruta. Ito'y lalo't magbibigay ang LTFRB ng special permit para sa consolidated units para makabiyahe sa ibang ruta. Makatutulong rin anya ang iba pang modes of transportation gaya ng mga bus, UV Express, TNVS at maging mga tricycle. Nilinaw rin ng opisyal na hindi naman agad hihinto ang non-consolidated units dahil mayroon pang isang buwan ang mga ito para sa proseso ng pinal na desisyon sa kanilang prangkisa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, okay. Bakit hindi nagsasalita si Chairman Chupilo Guadis? Ayan, ano bang kanya iniiwasan? Sa mga issue, bakit dapat siya ang very quiet siya. Napaka-controversial na issue ito kung sino-sino nagsasalita. Siguro kasi yung guest kanina dun sa Bagong Pilipinas ngayon ay itong ba? DOTR OTC. Ayan, naku, sayang. Natanong ba siya kung sinong mag-i-import ng bulto-bultong jeepney modern jeepney na made in China? Walang ganun tanong, Lakay. Bihir naman ba't di tinanong yan? Yan ang mga napaka-important din dapat malaman Sinong commissioner nun? Ayan. Kaya nga kaya gusto natin malaman ha? Kaya sabi na ating bubit mukhang isa ito sa mga dahilan kaya gustong sumailalim sa kooperatiba yung mga jeepney drivers operators para kontrolado pagka-kooperatiba. Pagka-bulto-bulto ang binibiling modern jeepney from China, Sister L, ay Miss Thea, abay malaki. Ayan. Malaki ang kitaan dyan. Ayan, not just 10%? Ewan ko lang kung ilang percent dyan. Happy New Year pala. Saka sana linawin din ng, siguro sabihan ng Pangulong Marcos itong LTFRB, na pagka bibili ng mga bagong jeepneys, wag na yung made in China. Tangkili ko yung sariling atin. Tama. Francisco Motors, Saraw, Melfort, at kung buhay basta pa ba gawang sila Pinoy. Lakay? Yung mga Saraw, yung Francisco Motors, buhay na ulit. Ay, buhay na ulit. Less than 1 million pa isang unit. Samantala yung made in China 2M na... yan, diba? Ayan, 2 million. Mahigit. Samantala, kaya lang, tatagal lang yan, 2 taon. Lugi After 2 years. Kasi yung mga sasakyan nila, disposable Napirdinton. Madi. Ayan. Yung ang iba, di na gumagana. Wala pang mabiling pyesa. Ay? Oo. Yakit din. Sayang lang. Buti man lang sana kung makabili ng pyesa sa Raon. Ayan. Wala. Sa Umpin. Wala. Ala rin Ayan. Anyway. So nandun pala si Chairman Chupilo kanina, Miss Let? Wala na kayo dun sa dun sa Bagong Pilipinas ngayon na program, pero ayun, abangan natin kung ano pa yung mga susunod na pahayag na magmumula si LTFRB. Basta sa malinaw, Lakay, wala nang extension yung deadline sa katapusan. Kung wala na extension para sa consolidation. Paano nila tutulungan yung mga pamilya ng mga daan-libong pamilya ng jeepney drivers operators? Ayun, ang sabi nga nila, may isang buwan pala kay. Actually, may panahon pa daw para lumahok doon sa consolidation. Ang sabi nga kanina nitong si Ginoong Ortega, nung sino si Ortega? Nagbigay, siya lakay ang sa DOTR Office of Transportation Cooperatives.
Oh, USEC ba ng DOTR? Hindi nakalagay yung Position niya. Opo, anong designation niya. Ayan, ang binanggit niya kanina Lakay, nung nagbigay ng statement si Presidente na wala nang extension yung deadline, actually dumami yung sumama na sa consolidation. Kaya sinasabi nila siguro pwede pa namang humabol yung iba dahil mayroon pang due process. Mukhang chinubibo nila ang Presidente. Ayan na naman tayo Lakay sa paikot. Oo, at sinasabi kasi Lakay, hindi, kumbaga, kailangan maumpisahan na ito kasi kung palaging ganyan, extend lang extend, pagbibigyan ng pagbibigyan, baka hindi daw umusad ang modernization. Tingnan na lang natin, makita natin dyan kung ang aangkating mga jeepney, ipapalit sa mga jeepney ay made in China. Ayan. At hindi priority yung mga made in the Philippines na gawa ng... Oo. Pero alam mo Lakay, ang binanggit actually, para si Congressman Salcieda nagsabi nga na bigyan prioridad yung local manufacture dito sa PUV modernization. Ayan, dapat pagka puro made in China na modern minibus, ayan, magduda na tayo. Ayan, yan na ang motibo ng Commissioner franchise consolidation. Para mahindra lang yan. Mga mobile cars ng mga pulis. Sinong commissioner ng Ay, Lakay? daming kumita doon. Ay, talaga ba? Bingay-bingay? Ginamit sa eleksyon. So kaya tuloy din nanalo. Aba yan? Sige na nga. Maraming salamat, Business. Saan mag-New Year ang Presidente? Wala pang binabanggit Lakay, pero so far ay Malacanang daw sa Maynila lang. So, abangan natin kung may pagbabago pa yan. Okay. Maraming salamat, Business. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, ito si Letner Tito, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, isa pang report, DOTR at LTFRB. Nako, eto na. Galit na. Inupakan ni Manang Aimee. Nako. Galit na si Sap Lakay. Mukhang pareho kami ng nakikita ni Manang Aimee Marcos. Ayan. DOTR at LTFRB kinastigo ni Super Ate. Ayan. Senator Aimee Marcos sa ipinipilit na deadline sa mga jeepney drivers at operators. Aba, Manang Aimee, ha? Senadora, ha? Abay, kung talagang ipagpipilit ito ni Chopilo Guadis, ayan, imbis na ganyan, ipatawag nyo sa Senado ito, ha? Dahil iba yung sinasabi ng ating bubit, mukhang may gusto kumita rito, ha? Magkakakitaan na ba, Lakay? Oo, ayan. Mukhang gustong bumili ng mga modern jeepneys na buy 3 take 1. Kaya pala, hindi man lang dozen Lakay. 12 plus 1, talagang 3 plus 1 talaga. Kasi yung mga bus pala na made in China, Miss Thea. Ano Lakay? Ayan, sabi ng kaibigan nating data gatherer natin na nasa bus industry. Ayan, pagka bumili ka ng 5 units yata ay may libreng isang bus. Ayan. So, 6. Ayan, buy 5, take 1. Ayan. Malaki yun, Lakay, ha? Baka ganito rin style ang gagawin ni Chupilo, hindi kaya? Yung take 1, yun yung ibebenta pa. Ay, kita na yun. Magkakakitaan na pala. Kung 2 milyon bawat isa, di 2 milyon. Lakay, maliwanag agad yung tumataginting. Raymond at Paas, please come in. Anong sabi ni Manang Aimee Super Ate, ha? Ayan, ano ang balak na ngayon? Raymond at Paas, please come in. Mayor Ms. Thea, lantaran ang pagkontra ni Senador Aimee Marcos sa polisiya na sinusuportahan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na pabor sa PUV modernization deadline para sa consolidation sa December 31, 2023. Ayon kay Senador Aimee, kailangan pa ng mas malawak na pulong at konsultasyon sa usapin ng PUV Modernization Program. Nagtataka ang Senador na 2017 pa ang programa, ngunit hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot ang DOTR at LTFRB sa reklamo ng mga nasa transport sector. Ang laging banta sa kanila ay sumunod sa deadline, kung hindi matatanggalan sila ng prangkisa. Isa sa sumbong na natanggap ng Senador ay ang availability ng piyesa ng mga Euro 4 na sasakyan na ipinapalit sa lumang jeep. Mismo umanong ang TESDA ay umamin na walang available na piyesa ang mga modern jeep dahil ang kanilang pinaghandaan ay Euro 2 pa lamang.
kung hindi umano magbabago ang desisyon ng DOTR, LTFRB at Malacanang sa itinakdang deadline, ay asahan na ang kaliwat kanan ng mga transport strike. Raymond, mukhang natsubibo ang ading ng Super Ate Aimee. Kaya ma-high blood na naman ang ate. Ayan. O kita mo, ni sa Ompin, wala kang mabibiling piyesa ng mga modern minibus na made in China, di ba? Tsaka hindi naman ganun ang itsura ng jeep nila, Kay. Minibus nga, hindi jeep. Arod. Yun ang pala ang face ng Philippines, di ba? Jeepney. Pag sabi yung jeep na nakikita natin ngayon, ba't iniba? Okay lang sana kung matibay after Isa pa 2 yan. years. Disposable. 2 million yan, ha? After 2 years, wala na mabiling piyesa. Yan ang problema. Tapos. Anyway, so ano nga balak ni Manang Aimee? Di ba ipapatawag si Chupilo Guadis? Yun ang ating hintayin na Mayor at Ms. Tea, dahil bago nagsara ang Kongreso nitong 2023, ay nagsalita din si Senator Grace Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services at binanata ng LTO, LTFRB at DOTR hinggil sa usapin na ito kahit sa pagbabalik ng itong pagpalit ng taon ay kung walang magiging malinaw ditong mangyari ay tiyak na magkakaroon ng investigasyon o patawag ang Senado hinggil sa nasabing problema, Mayor at Ms. Tea. At pagka nagkaroon ng investigasyon, hearing sa Senado, Raymond, pakipatanong kay Manang Aimee o kay Senator Grace Poe, sino ang bibili? Ayan. Sino ang mag-aangkat ng mga modern jeepney o minibus na made in China? At gaano kadaming units? Oo. Ang libre? Di ba? Hati-hati na yata sila Nabingay-bingay dan, namihasa kasi nung dati administrasyon, may mga kumita na dyan commissioner na naman lakay. Mukhang may gustong kumita rin Mukhang pinagtambakan nila nung nakaraan sa Clark. Sa Clark ngayon, ba? saan? Tumatakbo pa ba yung mga minibus noon? Tumakbo na yung mga bumili, Mayor, pero yung minibus wala na. Wala na. Piman damit Ayan na, mukhang hindi lang bigas ang kitaan ngayon, pati minibus. Ayan, oo. Dami talaga negosyante sa gobyerno, Ayan na. Kaya gusto nating ma-interview itong si Chupilo Guadis, yung chairman ng LTFRB. Wala, mailap. Ayan, ayaw magpa-interview, ayaw magsalita. Anyway, abangan na lang natin. Busy siguro, Mayor, busy. Okay. Busy sa bumiyahe na ba sa China ito? Busy saan lakay? Sa pag-iimbentaryo. Inventaryo. Ayan. Baka naman may kas-advance na kaya talaga ipinagpipilatan na, Raymond. Ganyan yan Pagka may kas-advance na, kahiyaan na yan, andyan na yan. Forced to good yan. Oo. Quiet na lang sila kay Raymond. Sige, malalaman na lang natin kung nagpatawag sila ng investigasyon sa Senado at important malaman talaga kung sino talaga ang mag-i-import ng minibus na made in China. Ayan at kung ilang daang units yan. Sobrang mahal, Mayor. 2.5 million daw yung isa. Talaga hindi kakayanin yung Mayor. Samantalang yung kay Francisco Motors, wala pang 1 million less than 1 million lang. Tsaka kadalasan ng makina isusugad yan. Tumatagal ng 30 years yan. Oo naman. Basta maganda maintenance, di ba? Yung pinsan ko, bagong panganak yung anak niya nung galing Saudi, bumili ng 2 unit ng jeep Abay, graduate na yung kanya anak. Nasa Canada okay pa ang jeep. Buhay pa yung kanyang jeep. Dapat diba? Ganun. Tsaka yung pyesa, Mayor, nasa Mercury. Mabibili sa bakery. Kaya maasahan. Sari-sari store. Parang parang paracetamol lang Ay, sinabi mo. Sige, abangan na lang natin Raymond. Ayan, tutukan mo sa Senado at alalayan mo si Manang Aimee, mukhang na-high blood. Ayan, dahil pa namang kaya Mayor. Balik sa inyo, Mayor Ms. Tea. Dahil pa namang na-high blood ngayong Pasko at New Year. Ayan, Pero kapit lang mga kapatid, mga kuya, Ayan, yung mga malungkot ang Pasko at New Year. Huwag gagayahin yung sa MOA, ayan, tumalon sa MOA, Ayan.
Kapit lang mga kapatid. Lakay, papabati si Johnny Sino? Faith Killing. Kapalo mo to eh. Si Ivan. Oo. Ay, Ivan, ayan. Sige, ipalo mo na lang sa golf course yan. Ayan. Report mo lang kay Manang Milky. Paano ka lang i-exempt sa pagbabayad ng toll ang mga motorista tuwing regular holiday? Ipinapanukala sa kamera. Uy, nakinabang ako dito, Lakay. Nakalibre ganun ako ba? kay Ninong Ramon. RSA? Oo. Idetalye ang balita, RH12, Manang Milky Reganan. Manang Milky! Lakay at Thea, isinusulong sa Kamara na ang lahat ng sasakyan ay ilibre sa pagbabayad ng toll tuwing may regular holiday sa bansa. Nakapanood ito sa House Bill 9661 ni Congressman Marvin Rillo kung saan aamyandahan ng Presidential Decree 112. Kapag naamyandahan ng PD 112, bukod sa mga government vehicles na nasa official business, gagawing exempted din sa pagbabayad ng toll ang lahat ng mga sasakyan kapag natapat sa isang regular holiday. Sa pag-aaral, lumalabas na inaabot ng 66 minutes sa gitna ng trapiko ang isang motorista o commuter sa Metro Manila. Katumbasaan niya ito ng 3.5 billion pesos na nawawalang kita dahil sa traffic congestion. Ang Kirillo, malaking bagay kung malilibre sa paggamit ng expressway ang mga motorista kung tuwing merong regular holidays lamang. Ang Toll Regulatory Board ang maglalatag naman ng panuntunan kung paano ma-avail ang libreng toll fee kapag may isa batas ang naturang panukala. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Happy New Year, Lakay! Happy New Year, Manang Milky! Babalikan po natin lang pang detalye na ating mga balita. Oras Ninong Dado Belegrito. Classmate Lito Valenzuela at Satur Barquez. Alas 4:53. DRH Uy, big winner aking bet sa Metro Manila Film Festival, Miss Nakanood ka na, Lakay? Di pa nga Gusto ko mapantong Gomez, Burgos, and Zamora. Curious din ako dyan, Lakay. Palagi ko parang Rizal ito tsaka Muro Ami, mga ganyan. No, yung mga quality talaga, Lakay, yung di mga ba? may social relevance. Ayan. Big winner daw sa Metro Manila Film Festival, sabi ni Miss Aliyah. Sandali lamang, Miss Aliyah. Pero siyam na miyembro ng New People's Army ang napatay sa operasyon ng militar sa 4 na barangay sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa layuning maiwasan ang casualty sa ground troops, ikinasa ng militar ang air support. Wow! And artillery fires laban sa panig ng mga rebeldeng NPA. Talaga? Gano'n ba karami, ha? Yan, nagpapatuloy ang military operation sa lugar at hindi umano titigil ang sandatahang lakas hanggang sa mawalan ng kakayahan na makapanghikayat ang mga natitirang NPA sa Northern Mindanao at sa Caraga Region. Samantala, nakauwi na sa Pilipinas ang panibagong batch ng mga overseas Filipino workers mula sa Lebanon. Dumating sa NAIA Terminal 1 ang 9 na OFW kasama ang 5 bata pasado alas 9 ng umaga para dito magdiwang ng bagong taon. Sinalubong sila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Migrant Workers, DFA, DSWD, DOH at TESDA. Kasama sila sa mga repatriates dahil sa giyera sa pagitan ng grupong Hamas at Israel, pati ang namumuong tensyon sa pagitan naman ng Israel at Lebanese group na Hezbollah. Samantala, inaresto naman ang 2 Chinese Pogo workers matapos magtangkang mang-agaw ng baril. Ha? Lalakas ng loob. Sa isang pulis sa Mandaluyong City. Wow. Tapang, ha? Pulis aagawan ng baril. Sa report hindi nanlaban Lakay. Oo nga. Mabait pa yung pulis natin sa Mandaluyong. Sa report ng Mandaluyong Police, nauna nang na-rescue mula sa magkahiwalay na Pogo Company sina Hong Wing Tao at Tan El Yang.
habang nasa loob ng tahanan ng inyong Pag-asa o TIP Center kung saan sila dinala, nagmatigas naman daw ang dalawa at hindi pumayag na isurrender ang kanilang cellphone na bawal sa lugar. Naging bastos at agresibo umano ang dalawang Chinese pogo workers. Kaya nagpasaklolo ang intelligence officer ng DOJ na sa nakatalagang pulis sa lugar. Pero sa halip na tumalima, trinapan ng dalawang Chinese pogo workers ang mga nagrespondeng pulis. At sinubukang agawin ang service sa firearm nito. Nako, matatapang itong Chinese pogo workers. Hindi kayo member to ng PLA? Ayan. Anong PLA lakay? People's Liberation Army ng China. Ba't nandito sila? Ayan nga, di ba? Matagal lang sinasabi na... Ayan na, sinasabi. Oo, matagal lang andi dito ang mga... Di ba maraming nagdududang ba't ito mga Chinese parang kung basta parang mga militar. Ayan. Napapaligiran na nila tayo. Di ba sabi nga ni AFP Chief General Omet Browner, ha? Na-infiltrate na tayo, ha? Salip na tumalima, trinap pa ng dalawang pogo workers ang mga nagresponding pulis at tinangkang agawan ng service firearm ang isang pulis. Kagad na pinagtulungan at napersa ng otoridad ang mga suspect na haharap ngayon sa kasong unjust vexation, resistance and disobedience to an agent of a person in authority at direct assault. Ayan. Kung iba-ibang pulis lang yan. Nako, manlalabang kayo ng di oras lang kayo. Naibiyahe na yan. O kaya kung nangyari sa China yan, Pilipino. Ay, pugot na. Ala na. Na. Firing squad na. Oo. Showbiz na tayo, Lakay? Showbiz na ba tayo? Balita ko muna to. Maganda to, Lakay. Sige, kasi balita muna. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 7 panukalang mag-upgrade sa ilang mga university sa ilalim ng Republic Act No. 11968. Gagawin ng regular campus ang dating satellite campus ng Leyte Normal University sa San Isidro. Sa ilalim naman ng Republic Act 11989, magiging regular campus na rin ang extension campus sa Bagak, Bataan ng Bataan Peninsula State University. Samantala, sa pinirmahan na 5 pang batas ni Marcos, magkakaroon na ng College of Medicine ng 5 universidad sa bansa. Kabilang dito ang Benguet State University, Southern Luzon State University, University of Eastern Philippines, Visayas State University at Bicol University College of Veterinary Medicine. Makakapag-aral na yung maraming Pilipino, Lakay. Teka muna, may public service tayo, Miss Thea, ha? Ipinapaalam po sa kamag-anakan, kaibigan ni Ginoong Serafin June de la Cruz na ang libing po ay sa December 29 sa Antipolo City. Ayan. Panawagan po ni Colonel June Arias. At ganun din, nasaan na yung Miss Aliyah? Yung public service natin doon sa tatay ni Mike Lumaban na sinundo na rin ni Lord, ha? Ayan, saan nga ba nakaburol at kailan ang libing? Ayan. So nagpapabuti tayo ng pakiramay sa pagyaon ng buting ama na aming piloto rito, si Mike Lumaban. Si Mang Tony ba ang pangalan, Miss Aliyah? Ang pangalan ng tatay ni Mike? At kailan ang libing? Ayan. Aba, yung palang naka-enkwentro ng mga NPA sa Bukidnon, kung saan 10 NPA ang napatay. Ito ay pinangunahan ni Noble Major General Jomar Cuerpo, ang commanding general ng 4th Infantry Division ng Philippine Army doon sa Bukidnon. May nasugatan din yatang sundalo rito, ha? Samantala sa ating ito, sabi ko na nga ba si Mang Antonio, ayan, para po sa mga kamag-anakan, pakibaba yung monitor natin, Miss Aliyah, ayan.
si Ginoong Antonio Ombre. Ayan, Ombre Spanish yan. Anong Ombre? Di ba? Ombre, lalaki. Lalaki, ayan, gentleman. Ayan. Yes. Si Mang Antonio Ombre Lumaban, ama ng aming pilotong si Mike Lumaban ay sinundo na po ni Lord at nakaburol sa West Plain Subdivision, Barangay San Agustin, Teresa Martiresa, Cavite. May announcement naman ng libing? Wala pa, ha? Ayan po, yan po. Panawagan sa kanyang mga kamag-anakan. Sabi ni Besa Zamora, ayan, panoorin natin ang Gombursa. Ayan, tangkilikin natin, kilalanin ang ating mga bayani. Tama, Lakay. Agree. Oo, ayan, para hindi para natututo ang ating mga kabataan. Yes, saka history. Oo, history. Anong tawag doon sa doon sa pag-game kung sino yung tatlong paring ginarote na Majora. Majora. Oo, kunada matan, di dami amon. Dapat yung history natin tinuturo pa ba sa meron pala kay Aralin Panglipunan. Alam ko Philippine history. Sa Philippine history. Saan ba tinuturo yan? No, nagturo ka, tinuturo college mo ba yan? Hindi ako nagtuturo ng ganyan, Lakay. At saka passing mercy lang din ako naman sa history. Ngayon ko na lang siya na-appreciate. Oo. Home economics ka nga pala. Oo, yan. Home economics ka. Foods and nutrition kasi, Lakay. Ganun ba? Puro kainan ang tinuturo ko. Ito na nga, anong latest sa MMFF? Ayan. Speaking of history, Lakay, ang Gombursa big winner sa nagdaang MMFF 2023. Idatali mong balitang yan, Ali ay katlo the fourth. Lakay at Miss Thea, Hakot Award ang pelikulang Gombursa. Nakatapos lang na gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival 2023. Naguwilang naman ng major awards ang Gombursa. Ito yung Best Actor, Best Director, Second Best Picture, Best Cinematography, Best Production Design at Best Sound Design. At nakatanggap din ito ng Gatpuno Antonio Villegas Cultural Award. Binibigay ang parangal sa mga pelikulang nagpapakita ng kultura ng ating bansa. Mangiyak-ngiyak naman na tinanggap ng aktor na si Cedric Juan ang Best Actor Award. Siya ang gumanap na Padre Jose Burgos. Siya si Burgos, Father Burgos. Si Cedric Juan Lakay, siya ay nagmula sa teatro at ngayon ay isa na siya sa mga film actor dito sa Gombursa. Alam mo, Miss Aliyah, in fairness, yung mga galing sa teatro, yan ang magagaling. Mahusay yan, Lakay, gumanap ng role. Bilib na bilib tayo dyan. Buhay pa ba yung PETA? Ayan, meron pa yan, meron pa rin yung PETA. Yes, Lakay, magagaling yung mga members ng PETA. Yes. Lakay, tinanghal naman na Best Director si Pepe Jokno. Nagpasalamat si Jokno sa lahat ng bumubuo ng Gombursa para tagumpay na maipakita kung paano nabuo ang bansa sa pamamagitan ng pakikibaka ng tatlong pari. At pwede pang humabol ang mga manonood ng mga kalahok sa MMFF dahil bukas pa ito hanggang January 7. Ayan, at saka ipanawagan na rin natin Miss Aliyah kay Vice President DepEd Secretary Sara Inday Duterte Carpio na siguro isa-suggest din sa mga bata. I-require to, Lakay. I-require sila na panoorin ito. Yung mga ganitong klase ng pelikula para alam nila ang history, Philippine history at yung kabayanihan ng ating mga ninuno. Lakay, tama yan, maganda yan. Dahil yung mga ganitong pelikula ay based on research talaga. Kaya, hindi sa social media kasi Lakay minsan may mga naiibang storya, pero dito sa movie na Gombursa, talagang pinag-aralan ito bago i-produce. Kaya maganda nga na mapanood sana ito ng ating mga estudyante. Ididay tayo nila kay bibili siya maraming tickets niyan. Tingnan ko nga, andyan pa yung ticket ko. Ayan, panonoorin natin. Ayan. Panoorin natin sa IMAX, Lakay. IMAX. Para may libreng popcorn. Sige. Maraming salamat, Miss Aliyah. Back to you, Lakay at Miss Thea. At yan na po mga biyan ng kabuuan natin palatuntunang break time.
Ako po si Deo Macalma. At ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan mga balansyadong balita at Chairman of the Board, Ninong Henry Uri. At Ninang Miss K, Miss O, Karen O. Yung. Bye-bye. Ingat. Stay safe.